good morning. Maaga tayo ngayon. It's only 6:55 in the morning. Kasi meron ako appointment sa hospital ngayon. And sasama si nanay sa akin, pero hindi talaga siya sama sa loob ng hospital. Sa sasakyan lang daw siya. Sabi ko, pwede ka namang maghintay sa waiting area. Pero ayaw talaga niya. So, maghihintay siya sa loob ng sasakyan ko. Yung appointment ko is parang aabutin ng 2 hours. Sabi ko sa kanya, mas abuti na lang sa bahay ka, maghintay. Ayaw naman niya. Gusto niyang sumama. Kaya let's see. (8:30) pa yung appointment ko. Si Janine kasi aalis siya ngayon. Meron din siyang lakad. So, nagising na lang ako same time sa kanya para makapag-gawa din ako ng mga gawaing bahay dito sa bahay. Yan, aram lagi. Yung putos. Is aram lagi. Lalo man sa kuan ko, sa kuanay. Ana. Sa bed. Tapos na kami sa aking appointment. So, we're just walking down to my car. Si nanay, tingnan nyo, nagdala ng blanket kasi giniginaw. Punta muna kami sa town, mga palangga, kain lang kami. So, nag-order kami ng cappuccino. Ako, decaf latte. And then, so, ito yung in-order namin. Yan, kain. Nandito na kami sa bahay, mga palangga. Ngayon ko lang kayo na update. Alam niyo, buong araw talaga makulimlim. Anyway, yung appointment ko pala kanina is glucose tolerance test. Another glucose tolerance test kasi last time kasi na meron ako midwife's appointment. Every time na nagpapa-appointment ka or you're seeing your midwife, tinitest nila yung urine mo. Tapos may nakitang glucose sa ihi ko. So, ayun. Sabi nila na we need to do a glucose tolerance test. Yung first time ng glucose tolerance test ko, pumasa ako. Hopefully, this time papasa tayo. Kasi at that time kasi, nung pumunta ako sa midwife ko, kaka-lunch ko lang. Tapos, nag-pudding pa ako at that time. So, baka yun ba, false positive. Sabi naman niya na they will call me kung may abnormality na nakita or positive siya sa glucose. Pag wala, after 8 o'clock, normal daw. So, fingers crossed. Kasi kung positive ay kailangan talaga natin mag-diet. So, nasasaing ngayon si nanay. Pila ka cups yung ikuan? Mga cups. Kailangan ko din magpaano ng sausage. Magpa-defrost para sa hapunan ni Jen. Kasi, we will be home at unahan ni kaunay. Kani? Oh, nya. Unahan nagkaon. We will be home at 4 o'clock. So, we need to fold all this, and then yung mga paper bag natin, mga palangga, i-keep natin to para next time, kung sinong mabuntis, i-recycle natin.
yung pinakamalaki, I think, lalagay ko dito ng mga gamit for the meantime. Bango-bango talaga nito. Yan. I-prepare ko na lang itong itong cabbage kasi magko-cauliflower cheese ako. Kasi nung grocery kami ni nanay, hindi ko na check na meron na pala kaming cauliflower. So, we have to cauliflower. Kailangan ko na itong gamitin. Anyway, may ilan pala sa inyong nagtanong kung ano yung visa na ginamit ni nanay at kung anong agency na ginamit namin. So, ang kinuha kong visa ni nanay is tourist visa. And yung agency na ginamit namin is ito. And kontakin nyo siya. Itong ilalagay ko dito sa screen. Hindi to sponsor, but yeah, yan yung agency na ginamit ko nung nag-apply kami ni nanay. First time ko siyang gamitin. And so far, approved naman tayo. It was recommended as well by a friend. So just backstory about sa visa application ni nanay. Itong visa application niya, this is her second time around na pumunta dito sa UK. Yung first application namin, kumuha kami ng agency from UK. So UK based siya and approved naman. And then this is my first time to get agency Philippines based. So yeah, kung gusto nyo, kontakin nyo sila para mag-guide kayo para kung paano kumuha ng tourist visa. They don't just do tourist visa, they do a lot of different types of visas and sa iba't ibang lugar din, I believe. So, sa mga nagtatanong dyan kung bakit tourist visa yung ginamit ko kay nanay, that's the easiest way na makapunta si nanay dito. Dito kasi sa UK, sobrang parang it is very impossible na makuha mo yung parents mo dito to live with you permanently. Meron silang tinatawag dito na dependent adult visa or relative visa ba yun or something. I'm not very familiar with it, but ang pagkakaalam ko, you can get your adult dependent kung mapatunayan mo na meron silang long-term care. Like say for example, hindi na nila kayang magluto pa sa sarili nila, hindi nila kayang magbihis para sa sarili nila, and kailangan mo mapatunayan na wala na mag-aalaga sa kanila sa Pilipinas at ikaw yung mag-aalaga sa kanila dito sa UK, which is for me that's impossible kasi of course ang dami-dami namin. So yun, kaya tourist visa yung kinuha ko kasi I feel like that's the only way na makapunta dito si nanay. Hindi kasi tulad sa America na I believe you can get your parents, you can petition your parents to live with you permanently. So iba-iba kasi yung rules sa bawat bansa. And I would say UK is one of the hardest country to get your parents. Sa anak nga dito, like for example, sa anak ni Ate Janice, yung anak ni Ate Janice, 18 years old na, hindi na niya makukuha kasi adult na. Kaya, sad pa. Magawa lang ako ng sauce para sa ating cauliflower cheese. Para lang siyang, well, it is a bechamel sauce really. Nilalagyan ko lang ng
cheese. So, melted butter and then plain flour. So, depende na yun sa inyo kung gaano ka-thick yung sauce niyo. Kasi ako, tansya lang yung pagluluto ko. Dandahan lang sa paglalagay ng milk. I don't know, naririnig niyo ako mga palangga kasi dahil sobrang ingay ng exhaust. Kailangan ko ng exhaust fan kasi ito, kumukulo na. And then, i-turn off niya yung heat and then ilagay niyo na yung cheese. And then, lalagyan ko lang siya ng pepper and kaunting salt. Kaunting-kaunti lang ng salt kasi yung cheddar cheese, maalat na yan. So, continue lang yung paghahalo until na ma-dissolve yung cheese completely kasi kung hindi nyo siya melt completely at ibubuhos niya sa cauliflower niyo, it will become lumpy. Ayan na, melt na yung cheese completely. Pwede na itong ibuhos sa ating cauliflower. Update mga palangga, so almost 8 o'clock na dito ng gabi and until now wala pa rin tumatawag sa akin. So, I am assuming yung glucose tolerance test ko is all fine. I think that was just a false positive kasi I said nga, I just had my lunch and I have pudding at that time. I had rice pudding. So, baka yun yung makita nila sa aking urine na glucose. But yeah, all good. I'm assuming it's all good kasi sabi nga nila, tatawag sila kung mayroong abnormality or mataas yung sugar ko. So, I am confident na okay yung sugar ko. Kasi hindi naman talaga ako ma-sugar. Hindi talaga ako ma-chocolate, anything like that mga palangga. Yung chocolate nga dito sa bahay, aabutin yan ng ilang months kasi hindi ko talaga siya kumakain ako pero yung pakunti-kunti lang kasi ako yung taong hindi masyadong mahilig sa matamis. Anyway, good night na. I'm just gonna get ready for bed.